For the open forum, you will be given two questions, one main questions and one follow-up for each members of the region. Kung mag-enjoy, pwede pa. So we'll start with Radyo Todo Aklan. Sir, good morning, Jason. Yes, good morning. Sir, first question, sir, is ano po yung mga plano na natin ngayon, sir, na maasahan ng ating mga kalibunhon na hindi naranasan sa pinalitan natin ngayon kay Police Major Agate, sir? Actually po, continuous naman yung improvement ng natin, mga policy with regards doon. Alam naman ho natin na pinapa-implement sa amin, especially yung rapid o yung mga pag-responde natin dito. Wherein that kahapon ng pag-courtesy call natin kay Mayor, yun nga po yung gusto natin i-improve dito is yung, kasi Kalibo is number 1 in terms of the traffic accident, and then of course yung mga krimen natin dito involving yung mga minors natin. So technically doon ho tayo magpo-focus para sa public safety ng mga kalibunhon. Okay? So same mga anti-criminality programs po natin, yun po yung maasahan ng Kalibo natin to ensure that ma-feel nila na safe. Kasi yun, kahit saan man ho, ako personally, saan man ako maasahan, yun yung parati kong objective na ma-feel ng mga community na kahit maglakad sila doon, safe talaga sila. Yun po yung natin doon. Sir, follow-up na lang. Yes. May mangyayari bang shoplifting, sir, sa lahat ng member ng PNP dito sa Kalibo Municipal Police Station? Technically po, di ko pa ma-confirm kasi as of this stage, yung pa nga po pinag-aaralan pa natin yung mga deployment ng mga personnel natin. Of course, for the improvement, it is hindi naman po ito para ma-degrade or bumaba yung level ng performance ng mga personnel natin dito sa Kalibo, but of course for the betterment may improve natin, especially that we are aiming for the project of our GPNP na talagang mapabilis yung response natin, more on visibility, more on preventing crimes rather than solution. Although ando na po yun, if ever talagang hindi natin, kung may mangyari man, at least masolusyonan natin immediately yung mga crime na pwedeng mangyari. Yes, sir. Next is from Brigada News Kalibo. Good morning, Yes, sir. yes, ma'am. Sir, yung una ko pong tanong, nakapag-meeting initial na po ba tayo dito sa mga personnel ng Kalibo PNP? At ano po yung initial na marching order natin, sir, sa mga personnel po natin? Yes po. Actually, hindi pa sila lahat. Okay. Kasi yung mga key personnel pa yung inunak natin, considering na kahapon nagsunod-sunod yung activity din natin. But within the day or by tomorrow siguro, lahat ng personnel natin, yun na yung meeting natin. And of course, in line with the marching order, doon lang din ho tayo naka-align sa kung ano yung gustong mangyaring ipatupad ng national headquarters natin, especially of the GPNP and our regional directors. Which is yun nga yun, yung gusto nila mangyari dito is yung unity among our personnel para ma-improve natin yung performance nila dito. Kasi kung magkakawatak-watak ho tayo dito, of course malaki yung epekto nun doon sa performance natin dito. Baka magka-delay or whatsoever na posibleng mangyari sa service natin na may provide. Sir, next question po, may maliit po bang pressure or somewhat pressure sa part niyo po, kasi knowing yung Kalibo PNP dito po talaga sa sentro at yung Kalibo is the capital town of Aklan. Yes, challenging. Yes, Challenging po.
tinitake ko po itong positive na challenge sa akin kasi it's part of my improvement of course Okay. na ma-improve, especially yung Kalibo. Although hindi sabi ko nga po hindi rin ako baguhan din dito kasi previously assigned na din po ako din most of my career is nandito sa Aklan. Mga ibang municipality but of course alam ko po yung situation dito sa Kalibo. That is why medyo challenging din dito pero tinitake ko po yung positive challenge sa akin para ma-perform natin ng maayos yung services na dapat i-provide ng PNP. Yes po. Thank you po, sir. So next is from RMN. Sir, magandang umaga po. Yes. From RMN. Yeah. Sir, bali, una po sa lahat, kamusta po yung pagpupo natin, sir? At pwede po ba, sir, na mabigyan ng background yung Kalibo nun, sir, kung saan po kayo unang na-assign, sir? Yes, thank you so much. May apology po. Supposed to be yun yung ano ko sana kanina na mauna natin. By the way po, ako po si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas. Na-assign po ako dito sa Aklan way back 2023. So ilang municipality na din po yung naupuan natin dito as officer in charge, chief of police. Na-assign po ako una sa Libacao, then followed by Numancia, New Washington, after New Washington, sa Nabas po, and then yung last nating assignment dito sa station is sa Ibahay. Bago po ako nag-antike and then reassign again sa regional office as deputy ng Regional Personnel and Records Management. So yun po yung background natin dito sa assignment natin dito sa. So technically po hindi ako. Currently dito na din po ako nagre-reside sa Aklan. So ito na din po yung home base natin. But taga Bicol po ako. For the ano po na information ng lahat, taga Bicol po ako. And then dito lang po ako na-assign sa Western Visayas. Yeah. Sir, follow-up question po. Kahapon nagpulong po kayo, sir, sa ating alkalde. At isa po may ano po yung mga pinagpulungan po ninyo at yung mga concerns dito sa Kalibo PNP, sir? Well, yeah, yes po. Tama po kayo nung kahapon nung pag-usap namin, pag-courtesy call ko kay Mayor. Nga po yung ipinaabot niya sa akin. Yung mga concern natin doon sa mga minors natin na na-involved sa mga krimen. So isa po yun sa pinapatutukan. Of course hindi natin mawalain yung, although hindi natin masasabi malaki yung sa drugs affectation naman dito, but still tuloy po rin natin yun considering na as of this day meron na tayong nasasagap na information na meron talaga, pero hindi po ganun considering na alam natin na part ng supply route kasi itong yung Kalibo. So mayroong mga time na talagang nababagsakan, but hindi po ito yung sabing kalaki. So in terms of sa drug campaign natin, tuloy-tuloy po yun, i-improve pa natin yun with the help of other units para maging widen po yung maging operation natin dito. Yes po. Thank you, sir. Yes, next is from Energy FM. Sir, unang-una ay ginawelcome kagad namin na sir Yes, thank you, ma'am. Kalibo Municipal Police Station. Tapos ay, sir, alin man sir do inyong opinion sa raya nga 5 minutes response na sir? Well, sa akin ma'am, need talaga yon. Kung po pwedeng mas liitan pa. Okay? Kung po pwede pang mas liitan nga. But sabihin nga natin, may mga other factors affecting that. Pero dito po sa Kalibo, nagagawa na natin yung system dito to meet yung 5-minute response na yon. Yung sabi nga ng CPNP natin, hindi natin masisigurong 100% ma-prevent. Although yun po yung pinaka-aim natin to prevent yung existence ng crime. However, kung mag-exist man yun, dapat andyan agad yung mga personnel natin to respond, to give assistance kung anong klaseng emergency man po yun. So, hindi na po tayo panahon noon na hindi makontak yung mga hotline. But now, madali na po. 911 na lang ang kailangan. Sabi nga ng CPNP natin, no need na po kayo maghanap sa presento ng mga pulis natin.
i-dial nyo lang po yung 911 at sa loob ng 5 minuto dadating po kami para magbigay ng asistensya kung ano man pong needed na klase ng assistance na ibibigay natin. Yes, ma'am. Sir, before po umalis si Sir Frenzy Andrade, ano po yung mensahe na sinabi niya sa inyo na gusto niyo po na ituloy, sir? Well, alam ko kasi si Sir Major Andrade is lumaki talaga sa PDU yun. Way back nandito pa ako noon, talagang minsan nagti-team up kami sa mga operation noon with that. So focus talaga. Sabi ko nga sa kanya, sir, yung napag-usapan natin with regards doon, tuloy-tuloy yung operation with regards doon sa illegal drugs. Yun din yung tagubilin ni Mayor kahapon, ubusin as much possible lahat ng mga gumagamit at saka yung nagtutulak dito. Yun din po yun. So yun yung napag-usapan namin primarily on illegal drugs, and of course yung response time. Kasi yun yung pasalamat ko sa Major Andrade is systematic na. Dumating ako dito, systematic na. Mayroon na kaming system na sinusunod dito to meet, sabi ko nga, yung 5-minute response. However, sabi ko kung may mga changes man yun na gagawin natin, it's for betterment. Kung po pwede pang ibaba natin yung response time, ibababaho natin yun para lang ma-improve. Yes po. So next is from Covering Lager. Yes, sir. Good morning. Yes, sir. Tanong ko lang, sir, if may mga unsolved na crimes po dito sa Kalibo, syempre yung iniisip ng mga biktima, bago na naman yung heavy, ano po ang maipapo paisalig dato sa atin o aasahan ng mga involved? Yes po. Actually, yung sa solution naman po ng crimes natin, especially mga unsolved natin dito, hindi naman po yun nag-i-stop once na nagpalit yung chief. Actually, isa din po yun sa mandato na binigay sa atin na resolve as much as possible yung mga unsolved case natin dito. At that include, I think, yung yung kay Dayang case po. So, isa po yun sa tututukan natin, and yun nga po, isa din yun sa napag-usapan namin before nag-leave si Major Andrade, para at least ma-meet namin yung family, yung assurance na tuloy-tuloy po, hindi po matitigil yung pagbigay natin ng hustisya. So magpalit man kami ng leadership dito, still ganun po focus natin, yung objective doon is to resolve yung solution. Hindi kami makukontento na na-filean na yung perpetrators natin doon, but still continue yung pag-investigate natin deeply para malaman pa yung mga link or other persons involved in that particular. Kasama na po yun yung ibang mga cases natin dito na mga unsolved, na tuloy-tuloy din po yung investigation na ginagawa natin. So yun lang po yung idudugtong ko doon. Isa sa mantra ko din kung inaano natin dito is yung partnership natin and collaboration with the community. Kasi sabi ko nga po, kahit anong sabihin kong salita dito with regard sa gagawin namin, without the support, without the cooperation ng community, wala din po kaming perfect na magagawa doon. So tulungan po tayo dito, hinihingi po namin yung suporta ng community. Even sabi ko nga po yung sa response time na yan, hindi alam natin na hindi naman 100% malaking tulong po yung CCTV na ibigay sa atin ng LGU. I think kasama na po kami sa nagmo-monitor niyan para mabigyan, kasi hindi ho lahat talaga ng areas may bibigyan natin ng presensya. So ikot-ikot lang po yung ginagawa natin na makita yung presensya ng pulis natin. Doon po tayo papasok doon, yung response time, na kung wala hong magtatawag ng responding,
for sure, kahit 2 oras walang pupunta dyan. Doon na po papasok yung support ng community. So yun po yung isang mahalagang hinihingi ko po, especially sa Kalibunhon, yung suporta and of course yung partnership natin with the community. Yun po yun. Yes, sir. Okay, next is from Bombo Radyo. Yes, sir. Alright, sir. Bombo Ceres Velum, sir. Good morning. Good morning, sir. Ask ko lang po, no, since naas naman po yung ilan sa mga katanungan and yung mga races, again, yung mga na-raise na concern, no? So, i-raise ko na din po itong about sa recently reported, no? May mga natanggap po kami na report yung pagbabalik nitong operation ng illegal gambling or bookies dito sa Kalibo. Since our province is last time involved in the issues tumatanggap ng payola from this operation. So sa ngayon sir, bilang tayo ang bagong upo na hepe dito sa Kalibo, ano po yung mga steps natin or paano natin ma-deal itong problema about sa illegal gambling? Well, of course, unang-una po sa part namin, PNP, may policy ho tayo, no take policy. Yes po. Whatever kung anong klase man yung ano na yun. So once sa part namin, mahulihan kami din, career namin yung at stake. So technically po, with regards sa illegal gambling, we will pursue, we will babanggain ho natin yon, didetermine natin. Of course, hindi yun basta-basta lang naman eh. Procedural pa rin po tayo doon kasi alam naman natin dito na mayroong mga legal. Yes. But as to the illegal without yung mga walang permit, of course yun po yung hahabulin natin. And with due process pa rin po. With coordination with the right agencies concerning that. Kasi technically isa po yun sa requirements natin. So without the clearance from the agency na nakakasakop doon sa or nagbibigay ng clearance doon sa gambling na yun, magkakaroon na ho tayo ng technicalities na ano doon, which is yun, one time na din na I think naranasan ko na din yun dito na dismissan tayo considering na hindi ho tayo nakapag coordinate nun or na-delayed yung coordination namin dun sa agency. So isa yun sa importanteng pufukusan din natin yung illegal gambling. Buti na tanong nyo po yun. So hindi mo natin titigilin yun dito. Buti rin alam natin na meron at meron talaga. Yes. So palap ko na lang siguro sir. Yes. About na lang po sa itong programa ni General Torres about naman po sa physical fitness sa program. How about it po? Yes, with regards doon sa physical, makita mo na. Start na din ho tayo nun. Actually, isang 1 year binigay sa atin nun na magkaroon at least ng programa na yon na makitang bumaba yung yung pumasok na doon sa allowed na anong tawag doon, bigat or timbang yung ano natin. So hopefully sana hindi tayo may stress pa, hindi tayo hain ng kasi yun yung minsan naging problem natin, especially sa part ko. Pag sobrang nai-stress din yung lumubo. So hopefully sana hindi. Hopefully sana hindi. Anyway, just kidding naman po yun. Focus tayo doon. Go tayo doon kasi need talaga. Need talagang maging physically fit yung personnel natin. But of course, hindi naman yung masyadong masubrahan tayo. Kasi baka sa subrahan naman tayo, remember, we are dealing with sometimes yung criminals na dapat talagang yung kumbaga advantage pa rin yung with regards sa strength natin. So technically, okay po yun sa akin yung program ni CPNP na about dun sa pagpapalakas ng katawan ng mga ano natin, PNP personnel. Okay, thank you sir. Yes, sir. So next is from P5 News. Okay, magandang umaga sir, no? Welcome Yes, po sa Kalibo thank you, TV sir. Station. Sir, lahat po ng mga literato ng PNP, pag unang upo, nagpapakita po ng gilas. Ano po yung ating focus na ibibigay dito sa Kalibo PNP? Upang maging advocacy po natin
sa uli, sakali po tayo na ma-relieve sa Kalibo PNP Station na di malimutan ng ating mga stakeholders dito po sa bayan ng Kalibo. Well, sa part natin dito, yung consistency kasi yung gusto kong mangyari natin dito, hindi lang yung unang upo, pakitang gilas, and banala. But ang gusto nating mangyari dito, sabi ko nga kanina, generally, na yung constituent natin dito, business sector, and so on and so forth, na nandito sa Kalibo, maging safe yung feeling nila dito. So, all aspect of anti-criminality natin, yun yung pupukusan natin dito to ensure na yung public, yung safety ng public natin na sinasabi is mismong maramdaman nila. So, yun po yung isa sa mga target natin dito. That include na yung nabanggit ko kanina, illegal drugs, yung sa traffic problem natin na minsan yung mataas na traffic incident natin dito, yung concern ni Mayor with regard dun sa involvement ng mga minors natin. So isa po yun sa mga pupukusan natin dito until na siguro ma-reassign tayo, yun at yun yung objective na pupukusan natin. Okay, follow-up question sir, no? Yung ating Sangguniang Bayan ng Kalibo, may proposal po na muling ibalik yung tinatawag na motorcycle caps. Any reaction dito, sir? Yes, sir. Actually, nakita ko lang din kahapon yung ano na yon, yung resolution na actually malaking ano po yun, malaking tulong yun sa part natin. Considering na alam natin yung, although may mga 4 lane na din tayo dito, but iba din kasi yung takbo ng motorcycle natin na kahit maliliit na mga way, kaya niyang pasukin at malaki-laking area yung pupwede niyang ma-cover para din siyang 4-wheel. Ang diferensya sa 4-wheel, of course, hindi siya pagdating sa mga maliliit na mga daanan, hindi agad-agad makapunta or makapasok, unlike yung motorcycle. So, isa pong napakalaking tulong yon once na ma-materialize yung motorcycle cap natin. Actually, hindi lang naman po dito sa Kalibo, even in Iloilo City, na-assign tayo dun sa regional office. Isa po yun sa nakikita nating magandang aspetong nag-iikot talaga yung mga motorcycle caps natin doon. Salamat po. Yes. So, any more further questions? Yes, ma'am. Sir, good morning from Yes, XFM Kalibo, Katropang Claire. Yes, Sir, ano po talaga yung proseso no sa pagbabago po ng or pagpalit sa isang chief of police sa isang municipalidad? Kasi recently lang no pumuko. Okay. Po sir, si Police Major Francie Andrade recently lang po yun, like ano sir, mga month of October. Oh, yes, no? So ano po talaga yung proseso? Kasi parang biglaan, parang hindi rin po, parang hindi parang nabibigla yung mga yung publiko sir or Kalibo na parating po. Actually po sa officer kasi sa PNP, yung regular based on our policy, yung tenure lang kasi natin in every designation is 2 years. So yun lang po yun. Yung officer natin hanggang 2 years lang. However, meron tayong ibang aspeto, ibang aspect na mga nagko-cause nun. Of course, yung changes ng liderato, changes ng leadership, changes kasi ang ano natin doon, of course, yung trust and confidence ng uupo natin, yung leadership natin, and of course yung what do you call that, yung requirement. In Kalibo kasi po is Class A siya. So technically, in terms of promotion, sabi nga natin doon is part ng career development ito, part ni Major Andrade, considering po na yung Kalibo kasi is ang needed po talaga ditong rank is Lieutenant Colonel, permanent status. So technically po sa part ni Major Andrade, talagang need niyang lumabas to seek for promotion. Yung napuntahan niya po ngayon, which is yung S1 na tinatawag, o yung PARMO natin, yung Provincial Administrative Management Unit, Records Management Unit, is yun po yung
entry, kumbaga, entry ng para sa Lieutenant Colonel na position. Yes, TO position po yun para doon sa kanya. So itong Kalibo kasi po is tinanggal na yung mga capital town. Tinanggal na po ito sa base sa promotion natin. Tinanggal na ito as maging part ng TO. So lahat ng nakaupong mga nasa capital town in every provinces, dito po sa Aklan is dalawa lang po ng natin class A, which is yung Malay at saka itong Kalibo, which is dapat Ibahay po is class B. For I think but sa amin kasi is dalawa pa lang. Malay and Kalibo pa lang yung which is yung nakaupo dito is dapat Lieutenant Colonel. So yun po yung isang sa part ni Major Andrade, advantage po yun sa career niya para sa promotion niya po. And yung ibang aspeto nun, just cause yun, kung meron kang nagka-problema ka dito, marirelieve ka, administrative relief naman po ang tawag nun. So, technically, mapapalitan ka agad nun. So, like, wala namang naging problema, kaya pinalitan. Yes, so technically, yung nangyari sa amin, napalitan kami ni Major Andrade, na-assign ko dito, is wala po yun, part lang yun. Part ng procedures ng pagpapalit ng chief of police ng LTO. Yes, Sir, follow up, yes. Paano po ninyo napapasiguro na yung relationship ng kapulisan tsaka media is consistent o parang maganda yung relationship, unlike sa ibang municipal police station, parang ang hirap i-reach out parang ang hirap po i-reach out ng mga kapulisan, humingi ng updates, ng mga follow-ups. Paano po yung pagpapasiguro sa relationship ng media tsaka ng kapulisan po dito sa Kalibo Municipal Police Station? Sa akin, ma'am, open communication lang. Wala pa noon. Open communication lang tayo. Anyway, I think may number na lang kayo ng upline. Ay may mga nag-ano na sa akin yata sa Facebook may mga nag-add na. But sabi ko nga po, open communication lang tayo. Yung hotline natin dito, yun pa rin po. Anytime pwede nyo tawagan yun. I can provide you ng information needed. And if ever man po yung spokes natin dito, pwede nyo makuha yung number. We will provide yung needed information kung kinakailangan pong But of course, based yun dun sa naman natin, sa yung FOI. Kasi alam naman natin na hindi lahat po pwedeng ilabas natin yung information. We will just provide, confirm kung mayroong mga ganitong incident na nangyari. But technically, we can assure 100% na kahit sino po sa inyo, open magtanong. Hindi po ako lilimit na sige ganito lang yung kasi siya lang yung kilala ko hindi po any. So if ever man hindi ko masagot, may plan B tayo. Yung spouse natin, yun po yung any message. So, yeah. Follow-up questions from... Yes, sir. Darwin Tapayan po, GMA Kalibo. Yung most po ng mga unsolved cases dito sa Kalibo ay perpetrated by motorized suspect. Ano po yung mga hakbang or strategiya po ninyo para matap na or sawatay itong motorized suspects dito po sa Kalibo? Yes, sir. Sabi ko nga, sir, aside from yung usual routine natin na ginagawa with yung increase ng police visibility natin, which is in line din ito po doon sa ni Chief PNP, yung pag-increase natin ng makikitang police natin dito sa paligid. Pangalawa po is yung continuous conduct natin ng checkpoint. Kasi isa din po yun sa nagiging prevention aspect, yung random conduct ng checkpoint natin, maliban po doon sa daily na schedule natin, nagkakandak din tayo doon. Of course, yung continuous dialogue namin with the barangay, sabi ko nga po, malaking tulong kasi yun, yung aspeto na yun,
na mismong community yung mag-feed sa amin ng information with regards doon, especially dito sa Kalibo. Alam naman natin na hindi to kagaya ng ibang lugar na magkakakilala lahat. So may portion dito sa Kalibo na kaminggo yung mga tao, but of course yung ibibigay na information ng community sa amin, malaking tulong po yun para masawatan natin yung binabanggit nyo pong problem or issues yung sa riding na yon. But technically, I think yung riding lang naman natin dito is hindi naman ganun taas. However, sabi nga natin, nagiging trend. So yun po yung isa tututukan natin na maputol yun. Kasi once hindi natin matutukan yun, gagamitin ganun, tuloy-tuloy yung ganung scheme na gagawin dito sa Kalibo. So yun po yung ayaw nating mangyari, na pag ganun nangyari kasi is mafe-feel ng komunidad natin na nakakatakot maglakad mag-isa, or baka biglain na lang akong tabihan ng isang motor rider magkabody, biglang putukan na lang. So yun po yung gusto nating tanggalin dito. Sabi ko nga, yung partnership natin ng community talaga ang pinaka key. Yung natatandaan ko, nasa Libakaw pa ako, yung sinusundan namin principle doon, partnership of the police and the community is the key. Kasi without that, talagang kahit anong gawin namin, pilay at pilay talaga yung police natin without the support of the community. Follow-up po, regarding po sa Dayan case. Yes, sir. Opo. Ever po na na-review nyo na yung kaso, ano po yung update? Kasi yung last po ay napailan na yung gunman ng kaso at ilang jantos. So, meron po bang warrant of arrest? And ano po yung anggulo na tutukan po ninyo para mapalaliman pa yung investigasyon? Yes po, sir. Actually, with regards dun sa issue 1 po, last na mag-usap kami before malis si Major Andrade with regards dun, update na din niya po ako noon na technically wala pang naibababang warrant, but probably baka before this end or first week magkaroon na ho tayo ng update doon sa warrant niya. And as to the motives po, tuloy-tuloy naman yung investigation natin yon, considering alam natin na hindi lang naman isang tao yung tinututukan natin dito. Sabi nga, although I think na ano pa yung word na clear nun, kasi alam naman natin sa misunderstood na sa police parlance kasi yung tinawag na cleared is anyone doon sa mga identified suspect na na-filean, although hindi mo siya nahuli, is considered cleared na. But sabi nga natin, hindi ho tayo titigil doon hanggang cleared. Ang objective ho natin is solve. And after solve, solution, close. Meaning, once na-close na natin yon, lahat ng perpetrator, lahat ng suspect natin doon, talagang behind the bar na. With appropriate evidence na i-prove natin doon sa court. So yun po yung isa sa objective natin doon sa Dayang case. So yun yung gusto nating i-assure din, kaya baka one of these days po mapuntahan ko din yung family to assure na hindi po titigil si Kalibo Municipal Police Station para sa pag-conduct ng investigation doon. Kasi ayaw natin ma-feel nila na doon na, tapos na. Wala nang ginagawa yung police kasi na-file na yung kaso, hindi po. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo doon sa pag-conduct kasi meron pa rin ho tayong iba pang tiniting ng anggulo, ibang personalities na hinahabol na posibleng kasama or involved doon sa case na yun. Any more follow-up question? I think nakasama ko na to. Yung iba sa inyo, nakasama ko na sa mga operation dito nang nagsipupulis ako. Thank you so much sa mga kalibunhon natin.
nabanggit ko kanina, hinihingi ko po sa inyo yung tulong at suporta nyo, especially sa peace and order dito sa Kalibo. Yun lang po yung gusto naming hingiin sa inyo para sa part namin bilang pulis, magawa namin ng tama with professionalism yung trabaho namin na dapat maibigay at maramdaman natin bilang community dito sa Kalibo. Of course, sa local chief executive natin, si Mayor Sokro, gusto nating pasalamatan din para sa pagtanggap niya bilang sa pag-upo ko bilang officer in charge ng Kalibo Municipal Police Station. So sa regional director natin, acting regional director, Police Brigadier General Ligan, and of course kay Police General Torre, CPNP natin, na doon po naka-anchor yung lahat ng programang gagawin natin dito sa Kalibo Municipal Police Station. So I think that's all po for this time. So I think lahat naman po siguro kayo, andun naman yung hotline namin yung kanina, yung hotline ng Chief of Police, yun din po yung gagamitin, hindi naman nababago yun. So if anything, kailangan nyo ng information, part ng media, sabi nyo kanina, yung support natin. Pamilya tayo dito, yun yung ano ko dun sa regional office, yung build na ginawa ng spokesperson din natin doon kay Sir Solis, yung binuo niya talagang parang pamilya yung mga taga-media doon. So yun din po yung gusto natin mangyari dito, open line, open communication lang po tayo dito. So thank you so much. Thank you so much.